Tuloy ang pagkwestiyon ng ilang grupo at mga customer mismo sa mga bayarin sa Meralco bill na hindi naman pala bayad sa nakonsumong kuryente. Himayin natin yan sa pagtutok ni Maki Pulido. Sobrang pagtitipid na ang ginagawa ni Ria sa paggamit ng kuryente, kaya di niya maintindihan kung bakit nung Marso umabot pa rin ng mahigit 2,000 pesos ang electric bill niya. Minsan mapapatanong ka na lang sa sarili mo, bakit ganito? Nagtipid ka nga, pero parang wala din naman nangyari sa pagtitipid mo. Sa likod ng electric bill mo, nakalista ang mga sinisingil dahil sa paggamit ng kuryente. Pero marami rito, ayon sa Power for People Coalition, hindi aktwal na kinokonsumo ang 12% VAT o value-added tax at government taxes na sinisingil ng gobyerno. Sa Meralco bill ni Ria, 206.50 pesos ang binayaran niyang VAT, 218.86 sa government taxes. 49.53 pesos sa universal charges. Ito yung tulong nating lahat para maabot ng kuryente ang mga nasa malalayong lugar at mapangalagaan ang watershed. 1.56 pesos naman ang binabayaran niya sa Lifeline Subsidy o subsidiya para sa mga nasa 4Ps at qualified marginalized sector. Sinisingil din ng Meralco ang systems loss. Ito yung mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. 114.82 yan sa bill ni Ria. Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution, akuin na nila yon. Kaya kung suspindihin ng gobyerno ang mga buwis at akuin ang universal charges at lifeline subsidy at kung sagutin ng Meralco ang kanilang systems loss, halos 30% ang mababawa sa Meralco bill ni Ria o katumbas na 591.27 pesos. Ang computation na yan ay batay sa konsumo ni Ria na 154 kilowatts kada buwan. Habang tumataas ang konsumo, tumataas din ang singil para sa mga ito. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Department of Finance kaugnay ng panukalang suspindihin ang buwis at kung ano ang epekto nito sa revenue collection ng gobyerno. Dapat may equitable sharing ng burden ng crisis. Hindi pwedeng ang kumakarga ng krisis ay ang mga mahihirap nating kababayan na nagtatrabaho. Gingit ng Meralco, lahat ng sinisingil nila ay aprobado ng Energy Regulatory Commission. Hindi naman daw napapatunayan ang mga alegasyon ng overcharging at hindi tumataas ang kanilang distribution tariff nitong nakalipas na 10 taon. Gayunpaman, masusi daw nilang nire-review ang kanilang rates para masigurong ito ay patas at makatwiran. Sa Meralco bill, pinakamabigat ang generation charge na mahigit kalahati ng binabayaran. Ang karamihan na pinagkukunan ng Meralco ng kuryente ay mga plantang gumagamit ng inaangkat na coal at liquefied natural gas o LNG na nagmahal pa ng magkagyera sa Middle East. Pass-through charges ito. Ibig sabihin, kung magkano ang bili ng generation companies, ipapasa ito sa atin. Dapat, ayon sa Power for People Coalition, ang kinokontrata ng Meralco ay murang kuryente tulad ng renewable energy para makamura ang consumers. Ang Meralco ang pumapasok sa kontrata. Dapat ini-insure niya. Nakalagay naman sa batas yun na dapat protektahan ang electric consumers. Sabi ng energy expert na si Attorney Jose Layug, kung renewable energy tulad ng solar ang source, 4.86 pesos per kilowatt hour lang ito, kumpara sa 6.20 pesos per kilowatt hour ng coal at 8.84 pesos per kilowatt hour ng LNG. Sa kwenta ng Power for People Coalition, kung renewable energy source ang ginagamit, nasa 440.44 pesos pa ang mababawa sa electric bill ni Ria. Kaya nga we have been advocating renewables kasi on the other hand, ang renewables naman fixed. Wala siyang ginagamit na fuel. Walang binabayaran ang consumers na fuel. Tugon dito ng Meralco, dumaraan daw sa competitive selection process ang pangongontrata nila ng kukuning kuryente sa isang bukas na pamamaraan at sinusunod nila ang least cost principle o yung pinakamurang mapagkukunan. Sinusuportahan din daw ng Meralco ang transition ng bansa sa mas malinis na enerhiya at bahagi na ng kanilang sinusupply ay renewable energy.
Isang bahagi rin ng bill ang singil ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa transmission charge o singil sa pagtulay ng kuryente mula sa planta hanggang sa distribution company tulad ng Meralco. Kamakailan, nagmahal din ito. Ayon sa Power for People Coalition, mahal ito dahil nangontrata ng ancillary o reserbang kuryente ang NGCP mula sa mga plantang gumagamit ng diesel, bunker at coal. 77 pesos ang naidagdag nito sa electric bill ni Ria. Naka-standby sila, reserve sila. At yung sources really is problematic. Why prefer yung mga yan instead of renewable energy sources? Hinihingan pa namin ng pahayag ang NGCP. Kung isasama pa ang mga dagdag na bawas na yan, 1,059 pesos lang ang Meralco bill ni Ria sa halip na 2,168.50. Meron ding sinisingil na feed-in tariff allowance o FIT-all at Green Energy Auction Allowance o GEA-all. Tulong daw sa mga mamumuhunan sa mga renewable energy source. Iba pa ang other charges na pwedeng gamitin sa bill deposit adjustment. Pero sabi ng ERC, sumusunod lang sila sa itinakda ng batas at mga pulisiya ng pamahalaan. Matagal na yan, 2001 pa yan. Ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled dito sa Meralco area. Ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras. Kani-kanyang diskarte ang ilang lokal na pamahalaan at mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw sa gitna ng damang init kanina na umabot po sa danger o mapanganib na level. Ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagpa-misting operation na ang Manila City Hall sa Binondo kanina. Binasa ang kalsada para maibsan ang init. Sa tindi ng init, bawat hakbang sa kalsada tila extra challenge. Kalalabas mo pa lang, gusto mo na agad sumilong. Paano pa kaya ang mga traffic enforcer tulad ng 64 anyos na si Mang Jose na maghapong babad sa araw? Sobrang sakit ng init ng araw. Sa sobrang init po, para tayong natutunaw. Tubig is life, anya. Ang kaso, Yung tubig po yung bawon ko pong tubig. Medyo mainit rin po kasi gawa ng sobrang init ng panahon. aba, enter Mang Elmer, damag bubuko. Todo diskarte para makabenta sa initan. Hindi lang sarili ang pinayungan, pati ang kanyang mga buko, may VIP shade din. Pero puwera biro, sineseryoso raw niya talaga ang pag-iingat, lalo't minsan na siyang na-stroke. Tinetest ko lang. Ito lang ang ginagawa ko, paypay, inom ng tubig, tapos yung maintenance ko tuloy-tuloy ko lang. Tapos relax ko lang isip ko. Hindi pwede na tumigil kasi wala iinto na ang buhay kung titigil sa pag-anak buhay. Upang makaiwas sa hassle ng matinding init, dapat alam natin ang heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan o alinsangan na karaniwang mas mainit sa aktwal na temperatura. Kanina alas 12, 33.8 yung ating actual na temperatura. Then, ang ating tubig sa hangin or yung RH or relative humidity ay nasa 50. So, nakapagtala tayo ng 38 na heat index or alinsangan ng panahon. Kahapon, isa ang Dagupan, Pangasinan sa may pinakamataas na heat index na sumipa sa 46 degrees Celsius. Kaya nababawasan ang oras ng pamamasada ng ilang tricycle driver. Pagka ganito kasing oras, ma'am, sobrang init na po eh. Hindi namin alam kung saan kami sisilong eh. Tanghaling tapat, pagka ganito, bas kami ng biyahe. Hindi kaya eh. Pati ang ilang pasahero, nag-adjust na rin ng oras ng kanilang paglabas. Ayan, laging nakadala ng mini fan tapos water. Ngayong araw, pinakamatindi sa buong bansa ang 45 degrees Celsius heat index sa Pili, Camarines Sur. Pinakamatindi naman sa Metro Manila ang 40 degrees Celsius heat index sa Pasay City.
Lagpas na ang mga yan sa caution level na 27 to 32 degrees Celsius heat index na maaaring mauwi sa fatigue kung matagal ang exposure. Lagpas din yan sa extreme caution level na 33 to 41 degrees Celsius heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke. Ang naranasan sa Pili at Pasay, danger zone na. Then yung danger zone na po natin is 42 to 51. Then yung extreme danger is yung more than 52 degrees Celsius. Yung danger zone natin, kahit na tumayo ka lang sa labas na medyo matagal, since mainit nga po yung nararamdaman natin, maaari ka nang makaranas ng heat stroke gawa ng sobrang init na ng katawan mo, hindi na siya nakakapag-cool down. At dahil sa easterlies o maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko, posible pa ang matataas na heat index. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mahilig ka rin ba sa dessert na tiramisu? Sa London, may grupo ng mga pastry chef na naghanda ng mahabang ganyan sa layong masungkit ang Guinness World Record para sa longest tiramisu. Nakamit kaya nila ang sweet success? Nagtipon-tipon ka ba kailan ng mahigit 100 Italian pastry chef sa London para sa niluluto nilang world record attempt? Ang kanilang tatangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa longest o pinakamahabang tiramisu sa buong mundo. Ang nanguna sa paggawa ng tiramisu, ang Italianong si Mirko Ricci. Iginawad na sa kanyang naturang record noong 2017. Pero taong 2019, naagaw ito sa kanya ng isang Italian cheese brand. Matapos ito makagawa ng tiramisu na may habang 273.5 meters o 897 feet. Tatamis kaya ang kanyang ngiti kapag napasa kamay niya ulit ang titulo? Kuya Kim, ano na? Ang tiramisu ay isang sikat na Italian dessert. Ang ibig sabihin nito, pick me up o cheer me up. Maliban kasi sa pinagpatong-patong na lady fingers, mascarpone cheese, itlog, asukal at cocoa powder. Meron tong kape. Kaya hindi lang nakakahappy ang tamis nito. Meron din tong sipa o caffeine hit mula sa espresso. Wala pang tiyak na impormasyon kung saan at paano nagsimula ang panghimagas na ito. Pero pinaniniwalaan ng ilang eksperto na nagmula ang tiramisu sa Veneto region sa Italy noong 1960s hanggang 1970s. Unti-unti itong nakilala noong dekada 80 at 90 at ngayon ay isa na ito sa pinakakilalang panghimagas mula sa Italy. Samantala, matapos gumamit ng 19,000 na itlog, 400 kilos ng asukal, 128,000 na ladyfinger biscuits at dalawang napakahabang araw, ang grupo ni Ricci nakapaghain ng tiramisung may habang 440.58 meters o mahigit 1,440 feet. Kaya, it's official. Kanya na muli ang Guinness World Record para sa longest tiramisu. Kung ang longest tiramisu ay mahigit 440 meters ang haba, gaano naman kaya kalaki o kabigat ang largest tiramisu? Ang largest tiramisu ay tumitimbang ng 3,015 kilos o mahigit 6,600 pounds. Hinanda ito ng Asociazione Conserva Desparlate, Blanc Cafe, Toto at Huevo Pascolo sa Hemona del Friuli sa Italy noong 2015. Para magawa ito, gumamit sila ng 350 kilos ng sabayone cream, 750 liters ng kape, 450 kilos ng saboyardi biscuit, daan-daang kilong mascarpone. Samantala, para malaman ang traders na ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, duguan ang mga sakay ng isang kotse matapos malapitang barilin ng mga salaring riding in tandem. Nahuli kamyan at ang kanilang pagtakas. Narito po ang aking pagtutok. Nakunan ng video ang mga tagpong ito pasado alas 3 ng hapon kanina. Malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA, ang gunman pinagbabaril ang mga sakay ng puting kotse na patungo sana ng East Avenue. Pagkatapos, sumakay ang gunman sa motorsiklo saka pinaharurot pa EDSA ng driver na kasabwat niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang aming cameraman sa crime scene at ito na ang tagpo na kanyang nakunan. Tadtad ng tama ng mga bala ang salamin at katawan ng kotse. Ang mga sakay, kapwa duguan. Ang sinasabing driver ng kotse, nakalabas at tumumba malapit sa Center Island. Naiwan ang kasama sa passenger seat. Agad silang tinulungan ng mga responding traffic enforcer at mga pulis.
Sinugod ang mga biktima sa pagamutan. Isinara ang bahaging ito ng Timog Avenue sa trapiko habang nag-iimbestiga ang mga pulis. Nagkalat ang mga basyo ng bala pati magazine sa crime scene. Ang Quezon City Police magre-release daw ng statement sa oras na makumpirma na ang mga identity ng mga biktima. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ng isang kongresista na dapat nang mapatalsik sa pwesto si Congressman Kiko Barzaga kung masundan pa ang 2 suspensyon laban sa kanya. Kaugnay naman ng reklamo laban kay Congressman Bong Suntay dahil sa komento niya kay Ann Curtis, pinalalagdaan na ang desisyon sa mga miyembro ng Ethics Committee. Nakatutok si Mark Salazar. Paano mo patatawarin ang hindi naman nagsosorry? Parang ganyan ang tanong ng House Committee on Ethics sa kaso ni Representative Kiko Barzaga, na pinarusahan na ng 2 magkasunod na suspension sa kanyang misconduct pero ayaw pa rin daw paawat. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion kasi it's usually suspension, then expulsion. Ang ethics complaint laban kay Barzaga ay nagsimula sa kanyang mga behavior sa plenaryo at mga umano'y inappropriate social media posts. His usual decorum in the House na may pag-uusapan, bigla siyang manggugulo, bigla siyang magla-live siya at biglang magpo-poke ng mga cellphone. And we kept on asking him why. Ang sabi naman niya sa akin, Mami kasi because many of the Kongs call me that, Mami kasi ang pusa palaaway. So kung hindi ako mga away ng mga aaway, hindi ako posa. Si House Deputy Speaker Representative Janet Garin ay isa sa mga complainant laban kay Barzaga sa Ethics Committee. Bunsod naman ito ng pagdawit ni Barzaga sa kanya sa isang kaso ng pagkamatay ng isang local official sa Iloilo. In Iloilo, when one of the vice mayors died due to accidental firing, if you remember, nag-press con siya. At nung nag-press con siya, out of nowhere, he pointed to Congressman Nonoy Defensor, who's the senior deputy majority leader, and me, and even my daughter, attributing the deaths to us. That's actually a pending complaint that they have. Tinalakay din ng Committee on Ethics sa kanilang closed-door meeting kanina ang kaso naman ni Quezon City Representative Bong Suntay. Kaugnay ito sa malaswang sinabi ni Suntay sa isang pagdinig tungkol sa aktres na si Ann Curtis na malawakang kinundena. I felt the sincerity of Congressman Bong Suntay na talaga namang pinanindigan niya na may respeto siya sa kababaihan. It just so happened na may mga bagay-bagay na nangyari niya and we can feel that andun yung remorse at andun yung sincerity na talagang inaamin niyang mali ang mga statements niya, especially yung attribution sa ating mga kababaihan. May desisyon na raw ang Committee on Ethics sa kaso ni Suntay at iniikot na raw ang papel para pirmahan ng mga committee members. Kinukuha pa ng GMA News ang panig ni na Representative Kiko Barzaga at Representative Bong Suntay tungkol dito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mariing itinanggi ng kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang paratang na merong buwis na hindi niya nabayaran. Sa inihaing reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR, mahigit 3.35 million pesos ang hindi nabayarang buwis kaugnay ng transfer ng shares ng stock at pagtaas ng authorized capital stock ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading Incorporated. Ayon kay Roque, wala raw inisyu na shares kaugnay na sinasabing increase in authorized capital stock. Kaya wala raw dapat buwisan sa ilalim ng tax laws ng bansa. Gate niya, lahat ng kinakailangan tax returns ay kanilang na-file sang-ayon sa batas. Kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig sa kanyang kaso. Sa gitna niyan, inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso ng dating Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima.
confirmed all the charges. 5 araw matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang unanimous decision, inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso. Una, si Joanna Corner mula sa United Kingdom. Malawak ang kanyang karanasan pagdating sa crimes against humanity at genocide matapos maging prosecutor sa Rwanda at Yugoslavia Tribunal. Pangalawa, si Kibong Pek mula sa South Korea. Matagal naging judge at eksperto sa criminal law, judicial administration at international legal cooperation. Pangatlo, si Nicolas Guillaume mula sa France. Kilala siya bilang isang international criminal law specialist. Sila ang bubuo sa Trial Chamber 3 para sa kasong The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder para sa madugong drug war ng Duterte administration. Sina Corner at Peck kapwa nahalal bilang ICC judges noong 2021 at si Guillaume nitong 2023. Pero ayon kay Paulina Masida, Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC, bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig, kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ng dating Pangulo sa confirmation of charges. And the defense has 5 days from the issuance of a decision to file a request for leave. If this request is filed, then the prosecution and the state will have 3 days to respond, and then the pre-trial chamber will issue a decision. So this is normally a short procedure. Naon na lang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na iaapela nila ang desisyon. Sa oras namang magtakda na ng unang pulong ang Trial Chamber 3, sinabi ni Masida na hihilingin nilang agad masimula ng pagdinig dahil matagal na raw itong hinihintay ng mga biktima. May 539 na raw na biktima nag-apply sa kanila at nakatakda pa nilang buksan ang application para sa mga pamilya ng mga biktimang gustong sumali sa pagdinig. So the victim's participation is very important to really provide the extent of the victimization so that the judges will understand. But it's also important for the victims because for them it's also a way of seeing justice done and being able to turn the page after the terrible events that they suffer from. Base anya sa kanyang karanasan, marathon hearing ang mangyayari sa oras na magsimula ang hearing. Pero magdedepende daw sa dami ng testigo at sa kalusugan ng dating Pangulo kung gaano katagal ang magiging pagdinig sa kaso. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang Polish national na inireklamo ng kanyang dating ka-live-in na Pilipina dahil umano sa sextortion. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng hudyat, nilapitan at inaresto ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang isang Polish national. Di na napigilang humagulgol ng dayuhan matapos hulihin dahil sa reklamo ng kanyang dating ka-live-in na Pilipina. Binablockmail siya, gusto makipagbalikan at kung ano pang inihingi, pinakita yung pruweba na meron silang mga video ng sexual encounter nila at tinatakot yung babae na kapag hindi nakipagtalik ulit sa kanya at pinalikan siya ay kakalat yung kanilang mga malalaswan na sexual video. No? Ayon sa complainant, maayos daw nung umpisa ang pagkasama nila ng dayuhan pero natroma raw siya nang bukod sa pakikipagbalikan, kailangan daw niyang ibalik ang perang ibinayad niya sa kanilang inuupahang bahay. Pinakita niya sa akin yung screenshot ng camera roll niya kung saan makikita yung mga videos. Tapos hindi daw niya po i-delete yun hanggat hindi po ako nagbabayad. 55,000 po. Na-recover sa Polish national ang kanyang cellphone na ginamit sa pananakot at pag-record ng malalaswang videos. Tumanggi magbigay ng pahayag ang inarestong dayuhan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Spain, Singapore, Vietnam at Papua New Guinea? Ano? Tara! Sobrang eksena sa mga bansang yan ang mga kapus at sparkle stars sa kanilang work at vacation. Makichika kay Nelson Canlas. Ruru Madrid is in Spain. Enjoying the warm sun amidst the cool spring weather si Ruru sa Salamanca. Bukod sa sights, in-enjoy niya rin ang pagsha-shadow boxing and time to read habang nasa gilid ng isang burol. Singapore naman ang naging summer destination ni Gabby Garcia kasama ang kanyang parents. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon to explore the zoo, shopping at syempre food trip.
Nagpunta naman sa Papua New Guinea si Julian San Jose para sa kanyang Limitless concert doon. Bakas na bakas ang mukha ng mga Pinoy na nanood ang kanilang excitement while watching the performance of Asia's Limitless star. After work, nag-shopping naman si Shuvi Etrata sa Vietnam. Kasama niya roon si pambansang ginoo David Licauco. Bilang treat for their hard work daw ito. Kasama rin ang Team Sparkle sa kanilang out-of-the-country celebration. As a photographer pa yan ng isa't isa. Nang bisitahin ang isang sikat na cafe sa Ho Chi Minh. Habang nasa Vietnam, maswerte pang na-meet ni na David at Shuvi si Thai superstar Urasaya Yaya Sperbund. Si Yaya ang bumida sa ilang iconic Lacorn series na ipinalabas din sa GMA Heart of Asia, kabilang ang The Crown Princess at Switch. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, patuloy ang pag-angat sa larangan ng wushu ng ating pambatong si Agatha Wong na 6 na beses nang nakaginto sa Southeast Asian Games. Pero alam nyo bang kahit multi-gold medalist na, nakakaranas pa rin siya ng stage fright bago ang kada kompetisyon? Ang kanyang karera, tinutukan niya ni Martin Javier na palaging in the game. Di lang isa, kundi 6 na gintong medalya na ang nasungkit sa Southeast Asian Games ng ating pambato sa wushu na si Agatha Wong. Not an easy feat, lalo't intensely physical ang wushu na isang uri ng Chinese martial arts. 2 dekada na siyang in the game sa larangan ng wushu exhibition na kung tawagi Taolu. I chose wushu because it was very different and it was not a sport that many knew, and so I gravitated towards that. I feel like it's my advocacy to share to the world what wushu is. In last year's SEA Games edition, si Agatha ang nanguna sa women's division. Pero alam nyo bang nakaka-stage fright pa siya before every performance? I feel like a lot of it just has to do with my mindset, which always happens every competition. Pero iniisip ko na lang, I trained for this, I worked hard for this. If I lose with grace. As it turns out, tama pala yung decision mo na lumipad to Thailand. I was really happy when I won. I broke down. My teammates filmed me and they were so happy for me because they knew how scared I was. Sa 17th World Wushu Championship sa Brazil last September, nagwagi naman ng bronze medal ang ating multi-gold medalist. How did you feel, first off, that you were able to elevate your game to a world stage, a world level? I just kind of eventually fit in, little by little, because I get stage fright a lot. And I'm not that confident. I think this sport really gave me this type of demeanor na I have right now. How do you keep yourself hungry to still win? The fact lang na I'm doing this sport every day, and it's in my life, I'm already grateful for. And so winning is just secondary to me. I'm, just representing the country is already such an honor. So, if I win, that's really good. If I lose, I have more lessons to learn. Pero alam nyo ba na ang ating 6-time SEA Games champ, atleta na, med student pa? Why go into medicine? In my 20 years of being a national athlete, there's just so many misconceptions about injuries, about sports, na I would like to help people with. Siyempre, hindi tayo nagpahuling masubukan ng wushu. Wither Pro. Agatha, pag magta-try ng wushu, ano yung kailangan tandaan muna? Ano yung mga basics? So, really important is yung warm-ups. So, yung pinaka-basic na tinuturo sa amin sa wushu is yung kick. So, yung unang stretch natin is, antayo, forward. You can do it here, kung saan mo kaya, but we do it usually here. Try ko muna yung sa'yo. Pag medyo pabali na, okay lang. Okay, so we do it like that. Okay, ito lang. Sa'yo, wala talaga eh. Okay. Guys, I'm suffering. The first basic kick is called the front kick. Yun yung sinasabi ko na yung pinaka-main goal mo is to kick here sa forehead mo. You have to kick flex. For the arms, you put your arms parang
nagpo-push ka here, it has to be straight. Step with your left and then kick up hanggang saan mo kaya. So ito yung buwelo niya. Today, we got to try wushu. Nalaman natin kung gaano kahirap to. Pero syempre, kung paglalaanan natin ang oras, kung gusto mong subukan, may chance kang maging katulad niya ng world-class athlete and of course, a champion. Once again, this has been Martin Rivera. Agatha Wong, keeping you in the game. Pinabulaanan ng isang sangguniang kabataan chairperson ang akusasyon na may ninakaw siyang pondo mula sa gobyerno matapos siyang pangalanan ng Department of Interior and Local Government. Sabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla, sinuspindi si Cecilia Yabut na SK chairperson ng Barangay Magallanes sa Makati dahil sa katiwalian sa isang Halloween project. Pero giit ni Yabut, walang alegasyon sa reklamo sa kanya ng kanilang barangay chairman na nagsasabing may ninakaw siyang pondo. Wala rin naman nung binanggit na ganyan sa resolusyon ng barangay kaugnay ng reklamo. Anya, ikinagulat niya ang rekomendasyong sampahan siya ng reklamong kriminal dahil di pa natatapos ang panahon para makasagot siya tungkol sa reklamo. Inilahadaan niya ng DILG ang mga pahayag nito kahit wala umanong investigasyon ng kagawaran at kahit hindi nabigyan ng pagkakataong marinig ang kanyang panig. Ayon kay Yabut, inihahanda na niya ang apela para questionin ang resolusyon ng barangay. Ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at sa siyam nilang mga negosyo. Sa pahayag ng BIR, naglabas na sila ng mga letter of authority para isagawa ang mga tax audit na ito. Ayon sa BIR, nakita nila na may probable cause para sa pagsasagawa ng formal audit investigation sa mag-asawa. Inatasan na nila ang kanilang revenue officers na suriin ang kanilang books of accounts at iba pang accounting records. Layon daw nito na makolekta ang mga tamang buwis para sa gobyerno. Tiniyak naman nilang igagalang ang karapatan ng mag-asawa. Susundin daw ang mga alituntunin ng kanilang Run After Tax Evaders or RATE program na pangunahing programa ng BIR laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ni Vice President Duterte at Attorney Carpio. Init-init ngayon, no? Sarap magbabad sa tubig. Perfect yan kung sa beach, tapos, syempre, malinaw yung tubig. Oo nga, mas lalo na kung makakita ka pa ng nagsiswimming na cute. Meet Mashi, Aoki at Naomi. Ang mga cute na pusa na talaga namang enjoying their meow moment sa beach. Talaga naman mga kapuso, mapapasana all kayo dahil bukod sa enjoy sila under the sun, ang gagaling pa ng lumangoy nito mga ito. Kwento nga ng kanilang fur parents, sineselebrate nila ang first birthday ni Mashi, kaya sila nag-outing. Sanay na rin daw ang mga pusa sa paglangoy, lalo't hindi rin naman ito ang kanilang first time sa beach.